Kasi kahit boring ang pastor, pero tama ang pinipreach, sa langit kayo pupunta. Pero yung kung pastor nyo, nakakatawa nga magsalita, pero mali naman ang tinuturo, impyerno punta nyo. Saan nyo gusto? Kasi ang sabi mismo ni John, huwag kayong maniniwala sa lahat na nagkiklaim na nagsasalita sila sa Espiritu. Paano natin malalaman? Ano ang sunod? Ang sabi niya, balik natin na. Sabi doon, dear friends, do not believe everyone who claims to speak by the Spirit. You must, highlight this, you must test them. Kailangan nyo subukin to see if the spirit they have comes from God, for there are many false prophets in the world. So a good idea is not always God's idea. Hindi porket good ang idea, it is God's idea. In fact, even si Apostle Paul minsan sinabi niya, while he was preaching the gospel of grace, the gospel of justification by faith, na sinabi mismo ni Apostle Paul, kung meron mang nagpipreach sa inyo ng gospel aside from the gospel that I'm preaching to you, kahit pa may bumabang anghel mula sa langit, curse be unto them forever. Ganun ka-confidence si Apostle Paul, na sinasabi po ni Apostle Paul, yung gospel na ipinipreach ko sa inyo, ito yung totoo. At kung may lalabas mang ibang mga guro na magtuturo sa inyo ng gospel aside from the gospel that I've been teaching to you, curse be unto them forever. Kahit pa may angel na bumaba, curse be unto them forever. Why? Because Apostle Paul is confident in what he is teaching. So you test it. Test the Spirit. Even si Jesus Christ, sinabi niya, kahit ako, itest ninyo. Sabi ng John chapter 7, verse 17, anyone who chooses to do the will of God will find out whether my teaching comes from God or whether I speak on my own. Si Jesus na yan, ha? Si Jesus mismo sinasabi niya, lahat ng tao na nagnanais na gawin ang kalooban ng Panginoon, sino nga po ba dito ang willing na gawin ang kalooban ng Panginoon? Lahat ng taong ginugusto na gawin ang kalooban ng Panginoon, you should find out whether my teaching is from the Lord or I just speaking on my own. Tahimik ka.